Sa puntong ito, makakausap natin ang chairman ng LTFRB na si Attorney Winston Gines. Attorney Gines, magandang tanghali po. Magandang tanghali. Magandang tanghali po. Opo. Meron po bang punto yung sinabi nung huling nagsalita doon sa istorya namin kanina? Meron ho bang kapangyarihan yung LTFRB na ipatigil yung ordinansa ng Maynila sa bus ban? Kasi nagva-violate nga ito dito sa prangkisang ibinigay nyo doon sa mga bus companies. Hindi po kami, wala po kaming kapangyarihan sa mga pinapatupad na ordinansa dahil ang amin po mga jurisdiction ay mag-grant ng mga application for franchises lang ng ating mga pampublikong sasakyan. So paano po yun? Kailangan mag-adjust ba ang LTFRB sa pagbibigay na ng prangkisa dahil hindi na sila pwedeng tumuloy sa Maynila hanggang welcome o mabuhay rotonda na lang yung prangkisa nila? Hindi po. Ganito po ang aming panuntunan po dito. Ang aming ibinigay po na prangkisa sa ating mga bus companies ay nananatiling may kapangyarihan at sila ay otorisadong dumaan dun sa mga naibigay sa kanila na prangkisa. Opo. Ngayon, itong inilabas na resolusyon ng lungsod ng Maynila ay nagbabawal nga sa kanila na pumasok dito sa Kalakhang, Maynila. Kaya Opo. ang amin pong payo po dito sa kanila ay dapat po nilang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan dahil kami po ay naniniwala na ang aming prangkisa ay dapat mananaig po sa isang resolusyon o ordinansa ng isang local government lang. Opo. Ano pong ibig niyong sabihin sa kailangan nilang ipagtanggol yung kanilang prangkisa? So kailangan nilang magtungo na ba sa local government of Manila o kailangan nang pumunta ng korte para questionin itong ordinansang ito? Yun nga po dapat ang kanilang gawin. Ang tingin po namin dito, korte lamang po ang pwedeng makapagbigay ng final na decision kung sino nga ba talaga ang mayroong kapangyarihan tungkol dito. Although ating kinikilala ang karapatan ng Maynila na mag-regulate po ng kanilang mga batas trapiko, ito ay dapat hindi po nila tuluyang pagbawalan o ang tinatawag nating outright prohibition para sa mga pampublikong sasakyan natin dahil hindi ito po ang sagot doon sa paniniwala namin sa mga problema natin sa trapiko. Opo. So Chairman, kayo po ba ay naabisuhan o yung LTFRB ho ba ay naabisuhan itong ordinansang ito nung kinakraft pa lamang at humingi po ba sila ng advice mula sa LTFRB? Hindi po. Wala po kaming natanggap na paanyaya or advice tungkol po dito. Tulad po ng mga iba, kami na lang po ay nagulat nung ito ay nagkaroon na ng implementasyon noong Martes. So sana po ba ay nabisuhan man lang yung LTFRB na merong ganitong binabalak na ordinansa nung hindi pa ito naipapasa para naman nagkaroon kayo ng boses kumbaga na ito ay pwedeng violation dun sa prangkisang ipinagkaloob nyo sa mga bus companies? Tama po. Ganoon nga po sana ang nangyari rito. Dahil ang gusto po namin ipaliwanag dito, kung lahat po ng ating mga local government units ay susundan ang ginawa ng Maynila, paano na po ang ating mga pampublikong mga sasakyan? Ibig sabihin po ba nito kung ang let's say ang lungsod ng Mandaluyong ay pagbabawal ang pumasok sa siyudad ng Mandaluyong ang ating mga pampublikong sasakyan, hindi na ho ba pwedeng tumuloy ang mga sasakyan sa EDSA na nadadaanan po ang siyudad ng lungsod ng Mandaluyong. Kaya po dapat ito kailangan talagang pag-usapan dahil hindi po talaga maganda po na ganito yung nangyayari, nagkakaroon ng kaguluhan at inconvenience para ho sa mga pampubliko nating gumagamit ng mga pampublikong sasakyan natin. At kapag nangyari ito, Chairman, magiging totoo yung nabanggit ng ating nakausap na magiging kumbaga wala nang saysay yung LTFRB kasi kayo po ang nagbibigay ng prangkisa pero po pwede palang ma-invalidate ng isang ordinansa. Hindi po dapat mangyari ito. Hindi po dapat nila pwedeng ma-invalidate dahil kami po ang ating ahensya ang binigyan ng batas ng kapangyarihan na mag-regulate ng ating public land transportation. Kaya po dahil dito ay kailangan lang, kung may kailangang sundin tungkol sa mga batas trapiko, ay dapat i-regulate, hindi po dapat pagbawalan. Yun po ang aming hinihiling
sa ating mga pinuno ng ating mga lokal na pamahalaan. Oh. So tuloy po ba yung pakikipag-usap pa ninyo kay Mayor Joseph Estrada tungkol dito? Makikipag-ugnayan po kami sa kanila para tuloy-tuloy po yung ating pakikipag-usap, at ang alam din po namin, ang ating mga asosasyon ng mga bus operators ay nakikipag-usap naman din po sa kanila para nga doon sa bagay na magkaroon ng regulasyon tungkol ho dito. Okay, sige po. Chairman LTFRB, Chairman Attorney Winston Hines, magandang tanghali po. Salamat po sa inyong oras. Maraming salamat, Rafi.